Magandang araw ulit mga kaibigan. Papakita ko sa inyo kung paano ako mag-maintain ng aking mga halaman. Mag-spray ako ngayon, late afternoon na, almost 6 o'clock, 10 minutes before 6. Ito yung aking lalagay na foliar fertilizer. Baliktad ano. Naka-selfie mode kasi. Nutri Belia Super Yield 15-15-30. Mataas ang potash. So ibabalance niya yung pangailangan ng NPK, pero mataas yung potassium. So yung nitrogen 15, phosphorus 15, and then potassium is 30. Ito ay pampaganda ng bunga. At sasabayan ko ng 10 ml lang. O isang kutsara o isang kutsara ng Alika. Yan. Ito ay Alika 247C. Yan. Mahina na yung mata ko, hindi ko mabasa yung. Pero ito ay napakabisa sa gamo-gamo, sa shoot borer, maging sa aphids. So, mababa lang yung dosage para madaling malusaw at saka madaling mawala yung bisa. Ito ay combination ng contact at sa systemic pesticide. Okay? Yan yung aking bomba. Obserbahan niyo kung ilang balde yung aking makukuha. Sa ngayon kasi masyadong mainit, nasa peak ng summer. At yung ibang mga sources ng tubig dito sa lugar ko ay sabi nila ng aking mga karatig lote ay natutuyo daw. Yung ilang balon ay natuyo na. Yung ilang bomba o yung water pump nila na Jetmatic ay natuyo na din. Kaya doon na sa isang bahay sila nag-iigib ng tubig. Pero dito sa akin hindi pa naman natutuyuan. Pero tingnan niyo kung ilang balde makukuha ko bago ako tumigil dahil sa hindi na siya makasip-sip ng tubig. Malalim na kasi ito, 35 feet yung lalim. At Jetmatic lang. Okay? Dito sa foliar fertilizer, ang recommended dosage ay 3 to 5 na kutsara. So doon lang tayo sa minimum 3. Okay, docs. Ano na? Sa dalawang balde ng tubig o dalawang timba, medyo tumitigas na. Pero ang importante ay mayroong tubig. At yung quality ng aking tubig, although malinaw na, pero may konting lansa. So hindi pa quality yung tubig ko dito. Okay, let's go at mag-i-spray tayo. Yeah. Dati gumagamit ako ng filter cartridge mask. Pero ngayon hindi na. Mayroon kasing pamamaraan para makaiwas tayo sa pagkalanghap ng mist, ng chemical. Observe natin yung wind direction at saka mag-spray tayo ng paatras, yung pasalungat sa hangin. Paatras, hindi pasalubong. Kasi pag nag-spray tayo ng pasalubong, malalanghap natin yung mist. Yan. Ngayon medyo banayad yung hangin pero may konting ihip. Kaya obvious kung saan yung direksyon ng ating pag-spray. Yan. So nandito na tayo. Lubog na yung araw pero medyo maliwanag pa yung paligid. So ito yung perfect timing para makapag-spray tayo kasi yung mga uod nagsisilabasan na at saka yung mga peste ay dumadapo na rin sa mga dahon. So kapag in-spray natin hindi sila makakalipad kasi nasa feeding time na sila. Yun ang timing. Nasa feeding time na at saka kung nagkakahamog na rin, lumalamig na yung hangin. So nare-relax na yung mga insects sa mga halaman
At timing na rin para makapag-spray tayo. Okay, nandito na tayo sa ating tanim na ampalaya. Isang hilera na lang, tapos na tayo. Yung mga kung gusto palang magtanong dyan, ano, kung organic ba yung aking ginagamit, hindi po, ito ay synthetic. Kung gusto po ninyong kumain ng mga gulay na organically grown, magtanim na lang po kayo ng sarili ninyo para makatiyak po kayo na organically grown. Kasi kung commercially grown, almost impossible po na gamitin yung organic. Hindi ko sinasabing impossible, almost. Kasi ang daming control na kinakailangan gawin at hindi 100% effective yung organic na pamamaraan sa open field. Kaya kung gusto niyo na yung mga magsasaka ay i-dedicate yung kanilang agricultural practices sa organikong pamamaraan, the government or even the private sector should support the farmers doing it. Halimbawa, maglagay ng greenhouses. Kinakailangan kasi protected yung environment ng mga halaman para mai-apply yung 100% na organic na mga inputs. So sana maintindihan po ninyo yan. Kaya kung sabi ninyo gusto ninyong bumili ng organically grown, I suggest magtanim na lang po kayo ng sarili ninyong mga gulay para makatiyak po kayo. Mayroon namang mga certified na organically grown vegetables, pero asahan po ninyo mataas yung presyo at saka limitado po ang supply. Okay? Lalo na dito sa mga maliliit na mga syudad, almost impossible to find itong mga organically grown vegetables. Kaya kung i-criticize niyo ako sa aking ginagawa ngayon dahil gumagamit ako ng mga synthetic na mga chemicals, pagpaumahan niyo kasi ito po ay general practice ng mga farmers na nagtatanim sa open field. Okay? Maraming salamat po.